Sige, sige. Nakainom po siya ng battery solution no May 17 po. May 17. Opo. Tapos, diniretso po namin sa Sibuyan District Hospital. Naipasok ko po ng May 17, tapos lumabas din po kami ng May 19. Then, nag-stay po kami sa bahay. Akala ko yun okay na siya. Then, June 2 po, bumalik ako ng Maynila sa trabaho ko. Nagpa-follow up check up po sila ng June 5. Then, yun, nakalabas din po naman sila, umuwi ng bahay. After that, June 10, tumawag po yung mama ko na yung anak ko daw, suka pa rin, mas madalas na yung suka niya. Sabi niya, kailangan kong umuwi kasi... Nasa Romblon na siya noon, ha? Opo. Eh, nung June 11 po, umuwi po ako. June 10, nung hapon din po yung umuwi po ako ng Romblon. Galing Fairview po. Maynila. Opo. 1 week lang Fairview. po ako sa trabaho ko. Then, pagdating ko agad po, dinala ko po siya sa Romblon Provincial Hospital po. Tinawid ko pa rin po siya ng dagat. Mga 2 daong po ng barko bago kami nakarating ng Provincial Hospital po. Tapos, na-admit po kami ng June 11. Oo. Nakalabas po kami ng June 21. Then yung paglabas po namin, required po talaga ng doktor na kailangan po may endoscopy yung anak ko kasi dun sa pinagdalhan ko po sa kanya, wala pong pang-endoscopy dun. Tapos, nirefer po kami ng PCMC. Sa wala po kaming budget, inuwi ko po din po siya ng Sibuyan, Romblon. Nagstay po kami ng 5 days sa bahay. Then yun, mas madalas na yung suka sa niya. Isang araw, nakakasampung suka siya. Mas marami yung sinusuka niya kaysa sa nakakain niya. Yun po, naging mapayat talaga siya. Binalik ko naman po siya ng ospital ng July 1 po. Then, June 15, sabi sa akin sa ospital doon na doktor, nakausap po, kailangan na po talaga na ilipat yung anak ko dito po sa PCMC kasi wala pong improvement, ganun pa rin yung suka siya ng suka. Tapos, kailangan nung anak ko yung pagbiyahe, kailangan nung swero kasi doon lang kumukuha siya ng pagkain kaso nga po, mahal po yung bayad sa sa barko nung may ambulance, tsaka yung swero. So, babarge mo pa. Opo. No choice na po. Lakasan na lang po ng loob. Tinawid ko po yung anak ko ng walang swero. Then, sa awa naman po ng Diyos, nakarating po kami ng PCMC. Kahit ganun yung anak ko po. Sa ngayon po, na-admit po kami ng July 18 po. Tapos, nakalabas lang po kami ng August 17 po. Nung nakalabas po kayo, no, ano po yung findings ng doktor at lagi po nagsusuka si RJ, ano po, ba't namamayat siya? Ano po yung naging ano sa inyo ng doktor ng payo? Yung sabi po ng doktor, kasi lahat ginawa na po nila, lahat ng laboratory. Kailangan na daw po talaga ng endoscopy. Kaso nga po, nakadalawang schedule na po kami. Hindi naman po din na gamutin daw ng endoscopy kasi nagkaroon siya ng infection. Tapos 2 weeks po na pinagaling muna yun. Then, nag-schedule ulit sila nung 16. Hindi naman po natuloy kasi nagkaroon ng pulmonya po yung anak ko. So, sabi nung doktor, pagalingin muna ng 2 weeks siya bago ibalik ulit. Tapos i-schedule siya ng endoscopy. Endoscopy. Opo. Ayun, ng 17 po ng August, pinalabas po kami para hindi na daw po siya mahawaan doon ng mga sakit ng ibang bata. Kasi bumaba ang resistensya. Pero matanong ko lang na Jaisel. So, confirm ko lang sa'yo, yung mga ospital doon sa probinsya, sa Romblon, walang endoscopy unit. Wala po. Kahit isa doon sa pinuntahan mong ospital, wala. Kaya nire-refer nila Sa PCMC. Dahil ang PCMC dito sa Maynila, sa Quezon City, siyempre yan ang ospital na espesyalista yan ng sa mga bata. No? So, kompleto dyan ang mga devices at saka mga units. Kaya si Nanay Jaisel, kasama si RJ, itinawid. Galing ng Romblon, nakipagsapalaran, pumunta dito. Diba? So, ngayon, siguro kasi Kabantin Paulo, alam naman natin ang tubig ng baterya, charged battery yan, no? Na maaaring talagang
makapinsala ng bituka. Bituka. No? So, ang nangyayari yata kay RJ, dahil nga sa pagkakainom na yon, yung kanyang bituka ay parang sabihin na lang natin sa pinakasimpleng paraan, parang nabutas yan eh. Kaya siguro yung solid na mga pagkain, solid food, hindi mai-ingest yan. No, yung pinagdaanan. Kasi 4 na taong gulang lang si RJ. So hindi pa ganun ka fully develop yung kanyang mga internal organ. Kaya nung nakainom siya niyan, mabilis agad nasira, no? Mabilis. Gano'n po ba karami nainom niya? 3 ml po. 3 ml. So yung 3 ml na yon, hindi man lang sa adult, konti lang yon. Isang lagok lang sa adult yon. Pero kay RJ, sa murang edad niyang 4 years old, siyempre malaking epekto sa kalusugan niyo, sa inyong internal organs, di ba? So anong naging epekto sa kanya? Anong nararamdaman niya? Anong Suka iniinda? po ng suka. So kahit pakainin mo ng solid food, sinusuka niya. Opo. Tapos yung tiyan niya, sumasakit muna siya. Naninigas siya, sumasakit. Then pag may nararamdaman na siyang sakit, isusuka niya yun. Tapos pag naisuka na niya yun, normal na ulit po siya. Kasi Ganun na nangyayari, Niluluwa eh. Niluluwa ng bituka mo eh. Kumbaga sira eh. Oo. Di ba? Para tinatapok, binabalik lang, no? So, Ang dati kasi, kasi kaya nakaswero siya ngayon, di ba? ang tawag dyan, kung makikita natin, yung ating mga kababayan makikita si RJ ngayon, yan, nandiyan sa monitor natin, si RJ, may tubo dito. Ang tawag dyan nasogastric tube. Dyan idinadaan yung mga nutrisyon, yung mga pagkain. In liquid form, dyan pinadadaan. Kasi nga, pag kumain ng solid, iluluwa yan ang katawan. Dahil may problema ngayon, yung bituka niya because of that battery fluid ingestion. Oo. Kasi kung titingnan niyo po si RJ, para sa yung mga butot balat na, no? Ganun. Opo. Lumalabas na yung mga buto. Opo. Hindi makakain. So Ngayon, kinakain niya? Gatas lang po, Pediasure po. Pediasure. So yun ay nakaano pa yun, siswero Dito mo yun. Ini-inject mo yun, di ba? Dito po pinapadaan. Oo, pinapadaan mo yun. Ikaw ang nagpapakain. Opo. Ano po bang trabaho ninyo, Mami? Ba't kayo nasa Maynila po pala? oo. Kasambahay po. Kasambahay kayo. Saan po yung kasambahay? Sa Fairview po. Sa Fairview. Matagal na po kayo doon? Weeks pa lang po ako dun. Weeks pa lang. Opo. Paano po kayo napunta ng Fairview? Ang layo. May taga doon po sa amin na nagdala sa akin. May taga doon. So, Opo. narekomenda ka. Opo. Kamusta naman sila sa'yo? Okay naman po kasi kamag-anak yun ng asawa ko dati. Yung tinutuloy mo. Okay. Si Mister, wala na yan. Si Wala Mister. na po. Hiwalay. Hiwalay sila ni Mister. So, ngayon, saan po kayo nakikitira? Dito? Sa mama ko. Ay, sa anak po ng tiyahin ko na nag-aaral po, nakiusap po ako kung pwede doon muna kami 2 weeks lang po. 2 weeks muna. Bago bumalik kami ng PCMC for endoscopy po. So, ngayon, ikaw lang ang tumataguyod sa Opo. anak mo. Ilan po ba anak ninyo? 7 po. Tito. Asan na yung iba? Iba, Sa anim. probinsya po. Nasa probinsya. Mga may nagkatrabaho na ba rito? Lahat nag-aaral? Grade 11 po yung panganay. Grade 11 na panganay. grade 11. Tama. Okay. Yung So, mga susunod? 16 years old. Grade 9 po. Grade 9. Susunod? Tapos grade 7. Grade 5. Tapos grade 1. Tapos siya Grade pong susunod.